Iba ang aking pananaw kasi sa EDSA Revolution. Dapat hindi sineselebrate yan. Sinasabi nila, nagtagumpay tayo. Nagtagumpay tayo. Assuming even na nagtagumpay tayo, ano bang nagawa ng EDSA Revolution? Wala. Kasi ang isang revolusyon, dapat yan ay behikulo para magkaroon ng pagbabago. Anong nabago? Walang nabago sa atin. Natanggal mo lang yung isang tao. O after that, dapat merong nangyari na lahat ng mga ayaw natin sa panahon nung tinanggal natin, maisagawa. Wala. Ganun pa rin ang kahirapan, ganun pa rin ang kawalan ng trabaho, kawalan ng bahay, ang ganun pa rin ang kriminalidad, ang illegal na droga, ang mga terorista, wala naman na bago eh. So what is there to celebrate? Yun ang aking punto dyan. Attorney Sal, no? Whether we celebrate or commemorate it, useless kasi, Attorney Sal, kung paulit-ulit pa rin yung problema kinakaharap ng ating bayan. Parang, what's the point na karoon tayo ng People Power Revolution, Attorney Sal, kung babalik pa rin naman pala tayo doon sa mga maling ginawa nung previous na namuno sa bansa, Attorney Sal? Kaya nga useless yung ginawang revolution sa EDSA noon eh. Kaya meron akong sinulat na article several decades ago, yun siguro mga a few months after or a year after the EDSA revolution. Mm-hmm. Sabi ko, the revolution that never was. Talagang wala nangyari. Mm-hmm. Eh, pinatalsik lang tayo, pero yung inaasahan mo ng mga pagbabago, walang nangyari doon. Wala. As in, wala. Maling leader ba yung naloklok, Attorney Sal? Hindi, ganun pa rin. Kung sino yung tinanggal, ang pumalit, ganun pa rin. Palagi pa rin mga interest personal nila. Walang nabago eh. Mabuti na lang at dumating ang kagaya ni Duterte. Makikita mo mga pagbabago. Kaya lang, bumalik na naman tayo. Napalitan naman. I'm not sure if yun din ang sentiment ng marami sa ating kababayan, pero naramdaman ng mga Pilipino na nagkaroon tayo ng leader was during the time of former President Rodrigo Duterte, Attorney Sal, na naramdaman talaga ng mga Pilipino na talagang taas noo Pilipino ako at ipinagmamalaki ko ang pagiging Pilipino because of the reforms na ginawa ng former president, especially in terms of criminality, sa anti-drug, anti-illegal drugs campaign, yung sense na secure yung mga kababayan natin, Attorney Sal, nandun eh for sa loob ng 6 years. And then suddenly, nung nag-change ulit ng leadership, parang ganun lang nabilis, Attorney Sal, nawala yung sense of security na yon. Okay, nahanap-hanap ngayon yung pamamahala na sinagawa ni Presidente Duterte sapagkat nakita nga sa 6 na taon na yun, maraming nabago sa kalakaran pampolitika, kalakaran ekonomiya, sa lahat ng aspeto ng buhay. Naramdaman ng tao yon. Kaya hanggang ngayon, mahal siya at hinahanap at gusto siyang pabalikin kahit na sa pamamagitan ng kanyang anak.